Magandang buhay. Ito na naman po ang inyong lola, si Lola Madam. At ngayon po, pag-usapan natin uli ang tungkol sa ating presidente. Ano po. Pero bago yun, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola. Ano po. I-like nyo na rin, share. Ano po. Yan. So, siguro po naging maganda ang inyong pagdiriwang ng New Year. Yan. Masaya naman kasi makita mo yung mga nagagandahang mga fireworks. And of course, maghulay ang 2024, lalo na para sa mga anak ng Diyos. No po? Kasama tayo dyan. No po? Siyempre po, ang alam po ninyo bilang intercessor para sa ating bansa at ating president, gusto natin na maging maayos ang ating bansa. Kaya po tayo po ay laging nananalangin para sa ating pong bansa. At siyempre sa pananalangin dapat po tayo po ay nakikinig. No? Kasi ang prayer is two-way communication. God speaking to us and us speaking to God. Diba? Two-way communication yan. So, we really need to meditate on His Word. Dito tayo makakakita ng kung ano yung plano ng Lord, ano yung gusto niya mangyari, ano ba ang principles na gusto niya sundin natin para maging maayos ang ating pamumuhay. Amen? Yun po. So, ngayon, dapat din nakikinig tayo sa kanyang tinig. Sabi niya sa kanyang mga salita, ang aking tupa ay nakikinig, no, sa aking tinig at ako ay sinusunod niya. Yon. Ngayon po, bilang intercessor, no, ito po yung sinasabi ng Lord. Ipanalangin niyo ang inyong President Ferdinand Marcos Jr. No, nako, napakarami yung pinapapray. At ngayon po, ang pinapapray niya talaga ay yung matutong maupo ang presidente natin sa kanyang paanan upang siya ay makinig sa kanyang mga instructions. Kasi nga po, naparaming problema ng ating bansa, di ba? Maraming problema at maraming problema din ng ating presidente. Alam niyo kung ano yung number one na problem niya para sa kanyang sarili bilang presidente. Ay meron pa mga taong nagbabalak at may maitim na balak, and I think it's being inaano na nila yan, isinasagawa, ganyan, no? Na binabalak na siya po ay patalsikin. Ano po? Patalsikin ang ating presidente, no? Whereas, dapat ba siya patalsikin? Kasi po, siya po ay 6 years ang binigay ng Lord sa kanya para manungkulan. Ngayon, may mga issues na ibinabato sa kanya at yung isa po doon ay siya po ay ang tawag nila doon ay pulburon. Pero sa aking pag-observe sa kanila, so na yung pulburon nila ay yung paggamit ng cocaine. Tama po ba? Or hindi naman siguro magsasabo yung presidente natin, no? Ganyan. Sabi ko sa Lord, so siyempre sa pakikipag-usap ko sa Lord, oh Lord, talaga bang sila? Nagaganon sila? User ba siya? Tsaka pusher? Sabi ng Lord, alam nyo, sabi niya, anak, ang inyong presidente ay, siyempre, meron siyang dati yun, na may mga ng barkada, impluwensya ng barkada. Pero hindi niya naman sinabing point blank na siya ay user ng cocaine na yan or whatever, or pulburo na yan. Pero sabi niya, pero ang tinitiyak ko sa iyo na siya ay merong kakayahang mamuno sa inyong bansa. Sabi niya gano'n. So, kung yun man nangyari in the past, sabi niya, lahat kayo, meron kayong nagagawang mga mali,
na siyang naglalagay, kumbaga, nag-iiwan ng bakas sa inyong pagkatao. At maaaring ganun yung presidente natin, di natin alam, di ba? Pero sino tayo para maghusga? Yung God ang naglagay sa kanya, di ba? Ito yung sinabi niya na dapat nating tandaan na ating presidente ay inilagay ng Diyos, no? Sa ating pong bansa bilang ating Pangulo, no? At kung sino man nagbabalak na yan na siya ay patalsikin, kasi meron naghahangad talaga na maging presidente ng di na makaintay ng 2028. Di ba? Sino kaya yun? Di ko naman alam. Pero, tingnan natin po. Pero ito, tandaan natin na ang Diyos ang naglagay kay President Ferdinand Marcos Jr. bilang ating presidente. Take note of that. And remember that we are in a democratic form of government here in our country. So, nakukuha lang yan, natatanggalan yan sa pamamagitan ng another na election after 6 years na siya ay manungkulan. Mag-umpisa manungkulan. Yun lang. No? Tapos, kung yan naman, i-co-date ng military. Di yung military maghahari, hindi lang tayo magiging, magiging democratic. Di ba? Yun. Tapos, kung naman i-impeach naman, di siyempre, yan may manggagaling sa Kongreso, pag-uusapan nila yan. At kung iyan ay makapasa sa Kongreso, yan ipapasa sa Senado. Yung Senado ang mag-judges. Yan ang democratic, no? Kaya yon. Yung mga nagsasabi ng mga nag-uupat sa mga tao para, oy, tanggalin na yan. Hindi yung tama yun. Kasi 6 years 6 years. At siya bilang siya yung mayroong policy, foreign policy, etc. At mga kung ano-ano pa. Dapat po siya sinusunod. Presidente siya. Diba? Pero dahil meron tayong judiciary at saka legislative, therefore meron namang yung pang balance yan. Pero ito pa yung gusto kong ipaalala doon sa mga naninira, no? Naninira sa president. At kahit kanino, sino sinisiraan mo? Pagka ikaw naninirang puri sa iba, di mas lalo na sa presidente, yung pong paninirang puri, alam nyo, sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians 6:9-10, mababasa po natin yan. Ito yung mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niyang ganon. Tapos, ito yung, at isa dyan ay yung mga slanderers. Ayan, sa mga nag-i-slander sa ating president. Kung ano-ano mga itinatawag, sobra. Naku, kung kayo kaya ang presidente, naku, baka mamaya talagang buti na lang ang ating presidente. He's really very meek. He is humble at is marahil pinagpapasa Diyos niya. Ang inyong mga dilang parang merong lason ng ahas. Ganyan. Nakamamatay. Sabi dito, do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers. Ayan. Sabi niya gano'n, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So, paalala sa mga naninira, no, sa ating presidente, sa kahit kanino man na ikaw naninira para siya ay bumagsak. Tandaan mo, hindi ka makakapasok sa langit. Kung hindi, saan ang punta mo? Siyempre sa impyerno, no? At mananagot tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Tayo mga Pilipino, alam ba natin lahat? Hindi. Kung gano'n, nakikinig lang tayo. Paano kung paninirang puri pala yun? Kaya tandaan po natin, makinig tayo sa Diyos at
kapag siya ang ating sinunod,